Siawit kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at puri ng kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang kapatid, gunitain natin ngayon ang anibersaryo, ika-37 na anibersaryo sa pagtatalaga ng ating simbahan bilang Basilica Minor ng Poong Isus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nari sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Isus Nazareno. Mga intensyon na makiisa sa atin. Sabitan ng live streaming to Facebook, Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, di hinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkaloob mong ang iyong simbahang
may panabutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpanibago sa sangkatauhan at sa pagluluhog ng iyong angkan. Mangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso ng hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig na siya ng tapat ang pangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula sa isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita nang gayon nang naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing ipinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti. Yaong nasa langit, kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinahanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na inihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ang Diyos, si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa mga kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin
habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang takip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. At iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Pero, anin lang. Hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino kaya nga ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon po ay ika-37 na anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan bilang Basilica Minor. Basilica Minor, ibig sabihin, bahagi na siya sa mga chapel o simbahan ng ating Santo Papa. Ito ay siyang pagpapahayag na ang ating pananalig ay buhay dahil mayroong ugnay-ugnayan tayo sa kung saan ang ating pag-ugnay-ugnayan ay isang ugnayan ng pananalig. Pananalig. Sa salitang Hebreo, ang salitang pananalig ay emuna, na sa salitang Koine-Koine Griego, sapagkat ang ating mapagbasa ngayon ay sa Koine-Koine Griego, pistis, at nasali naman sa salitang Latin, Pidis, na sa ating salita, ito ay pananalig. Sa ating unang pagbasa na mula sa sulat sa mga Hebreo, dahil sa pananalig sa Diyos, si Abraham at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng biyaya mula sa Diyos. Una, kahit na matanda si Sarah at si Abraham, nagkaroon pa ng anak na si Isaac. At nagkaroon sila ng mga biyaya mula sa Panginoon. Ganon ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga nananalig sa Kanya na bigyan ng biyaya. Ang kailangan lang natin ay ang pananalig. Pananalig na kung saan, ayon pa sa ating salmo ngayon, na ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng tagapagligtas. Kailangan nating rumispondi o tutugon sa pamagitan ng ating malalim, matibay, at masigla na pananalig. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos,
Kapitulo 4, verso 35 hanggang 41. Ang ating Panginoon at ang kanyang mga apostol ay sumakay sa bangka. At pagkatapos ng mahabang araw ng ating Panginoon, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit at sa iba't ibang klaseng karamdaman, sa kanyang pagpalayas ng demonyo, medyo nangangailangan siya ng kunting pahinga. Kaya nagpahinga siya sa bangka. Nagkaroon naman sila ng unos at naligalig ang lahat, natatakot ang lahat. Kaya ginising ang ating Panginoon at sinasabi pa ng isang alagad, "Guro, di ba niyo alintana? Lulubog na tayo." Tinigil kaagad ng ating Panginoon ang hangin at ang alon at nagtanong sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Ito ay tanong rin para sa atin. Wala ba tayong pananalig? Pakisabi sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos sapagkat kung nananalig tayo sa Diyos, kaya po nating lahat. Kapag ka nananalig tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng lakas loob. Magkaroon tayo ng isang kabukasan sa sarili at kabukasang loob upang tanggapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Dahil sa pananalig, matagumpayan natin ang lahat ng matindi na pinagdaanan sa buhay. Anuman kabigat ang problema, kaya natin kung tayo ay kumakapit sa ating Pong Hesus Nazareno at nananalig sa Kanya. Ipahayag natin ang ating pananalig sa ating Pong Hesus Nazareno. Pumalakpak tayo ng malakas na tayo'y nananalig sa ating Pong Hesus Nazareno. Nananalig sa Diyos na Ama, nananalig sa Diyos Espiritu Santo upang ang ating pananalig ay siyang magbibigay buhay na tayo ay sa Diyos, na tayo ay iniibig at minamahal ng Diyos. Kaya kailangan tayong mananalig sa Kanya na kung tayo ay may pananalig, tayo ay may pag-asa. Na kung tayo ay nananalig sa Diyos, tayo ay umibig sa Diyos ng tunay at magmahal sa ating kapwa-tao kaya ng pagmahal sa sarili. Kailangan natin ang pananalig upang tayo ay mabuhay ng may saysay, mabuhay ng may tunay na tunguhin, mabuhay ng may pag-asa sapagkat nananalig tayo sa Diyos. Ayon pa ni San Agustin, ako'y nananalig, kaya makikilala ko ang Diyos. At nung nakilala ko na siya, lalo pang tumibay ang aking pananalig. Naway, paigtingin natin ang ating pananalig sa Diyos upang ang lahat ng bahagi ng ating buhay, may mga pagsubok man o may mga tagumpay, ang lahat ay may saysay at kabuluhan sapagkat sa pananalig nakikita at nadama natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig at atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon na pagsubok na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan,
Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa pagpapagaling ng kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin mo kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot naman ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Nang namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Maingan sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay, sa'yo kabutihan aming ialay, ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin iyo patido, pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain at ipagkaloob mo ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa cross ay makasalong lubusan sa kabanalang laging mubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, marapat ni kay aming pasalamatan ang iyong mga supling na taksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay loob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambay ay nagpupuri sa iyo. Nagkapisan ngayon ang ubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa na mangyari sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana, Hosana, Hosana sa kantaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal ang kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan dapatin kaming lahat na makisalo siyang buhay ng walang wakas kay isa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kay San mga apostol ni San Juan Bautista, San Roque ni San Lorenzo Reyes de Malay, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling galing na utos sa turo ni Jesus, supay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo Diyos sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa sanggal ng karon. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng Padre o Minister ng katawan ng Kristo at isubog at bibig bago mo sa panampare o Minister. Sumunod po tayo. Ustate et videte Poniam suavis est nomus Beatus vir qui sperat in eo. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte, quoniam suavis est nomus. Beatus vir qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Ustate et videte, quoniam suavis est nominus. Beatus vir qui sperat in eo. Announcement, mamaya sa ganap na ikalima, kaanim at ikapito ng gabi sa misa at bukas linggo, February 2, 2025, ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria.
Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na sa Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay nanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Inihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas linggo sa ganap na ika-6 na umaga sa GMA 7. Gayun din sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, ay mangyari mag-email sa himala ng nazareno@gmail.com. Inaanyahan po ang lahat na sumabaybay. Mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at ang mansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kami mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghatid ng kaligtasang patuloy na inudulot sa mga nasa kalitaang pawang iyong tinawag na magmana sa iyong kaharian sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno ngayong ika-37 na anibersaryo ng pagtatalaga nating simbahan bilang Basilica Menor. Kayong mga narito, kayong mga na-organize sa ibang social media platform, kayong mga tumutulong at mga naglilingkod, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at ng umapaw. Lakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng organize sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbiyaya sa inyo ng pagpapalang siksik, liglig at nag-uumapaw. Imo na pistis, pedis, faith, pananalig sa Diyos. Ito ang ating kailangan upang mamuhay tayo na tunay na Kristiyano sa ating panahon. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lang itas bagya, mga bangin puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Isus Nazareno, higmos mitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon nito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay ang kapipahan pag-asa ng ating Panginoong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, iniintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati